Ganun nanay, kung gusto natin ng tiyak na baitang sa pagiging Kristiyano, dapat marunong tayong makipagmatuwiran. Okay, ikatlo, dito ko po tatapusin, pakikipagmatuwiran. Ang pakikipagmatuwiran po, ito yung katulad ng istorya ni Zaccheo. Alam mo ba siya na Zaccheo nanay ay paiksing ko na lang, kumbaga tax collector siya. Ang mga tax collector kasi parang yung mga sa BIR ngayon. Nung panahon ni Jesus, yung isang tax collector, halimbawa ang buwis nyo halimbawa ay pag umani kayo ng 100 supot na sibuyas, magbubuwis kayo sa gobyerno ng 10 supot. Ang sisingilin ng tagasingil ng buwis 20, sa kanya yung 10. Kaya yumayaman yung mga tagasingil ng buwis. Ganun. Kaya itong si Zaccheo, tax collector ito, tama ba basta? Tax collector siya. Okay. Mayaman siya. Kaya nung naka-encounter niya ang Panginoong Jesus, talagang nandun yung kanyang pusong gustong magbago. Sabi niya, yung kalahati ng yaman ko, ibibigay ko sa mahihirap. Tapos kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4 times. Halimbawa, may nadaya siya ng 10 piso, ibabalik niya ng 40 pesos. Ganun siya, gusto niyang magbago. Kaya, kumbaga, kinilala rin siya, nirecognize din siya ng Panginoon. Dumating ang kaligtasan ngayon sa sambahan, sa tahanan ito. Anak din ni Abraham ang taong ito, sabi ng Panginoon sa Jesus sa kanya. Diba? Ganun nanay, kung gusto natin ng tiyak na baitang sa pagiging Kristiyano, dapat marunong tayong makipagmatuwiran. Ano ba yung pakikipagmatuwiran? Sabi dun sa Mateo 5, verse 23 and 24, sabi po, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kasi useless yung pagsisimba-simba natin. Useless yung paglapit-lapit natin sa Panginoon. Kung alam natin na meron tayong mga kaaway sa labas. Ang pagiging matuwid sa Diyos ay ganun din sa tao. Dapat kung okay ka sa Diyos, dapat okay ka rin sa kapwa mo tao. Diba? Yung restoration na sinasabi. Sabi kasi, yung tiyak na baitang sa pagiging Kristiyano, kasama po ito yung pakikipagmatuwiran. Ang pakikipagmatuwiran ay kilos o hakbang ng pagtutumpak sa mga maling gawain sa nakaraan. Ang isang taong makasalanan na nagnanasa ng kaligtasan, tayo po yun, ay kinakailangang humiagad ng kapatawaran sa kinauukulan. Diba? Kung magkaaway kayo ng manugang mo, humingi ka ng sorry. Kung magkaaway kayo ng biyanan mo, humingi ka ng sorry. Kung magkaaway kayo ng nanay mo, tatay mo, humingi ka ng sorry. Diba? Kasi tingnan mo simba ka ng simba, tapos pag uwi mo sa bahay, nagtataas ng kilay yung mga kapitbahay mo kasi kaaway mo lahat. Diba? May sampay sila, nagpapausok ka, wala kang pakialam. Diba? Tapos simba ka ng simba. Diba? Hindi ganon. Dapat, kung okay ka sa Panginoon, dapat okay din tayo sa kapwa natin tao. Kaya kung may mga bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon na dapat hingan natin ng tawad sa mga kapwa-tao natin, yun yung pakikipagmatuwiran. Tulad ni Zaccheo, lahat ng nadaya daw niya, kumbaga sabi niya, handa siyang magbalik. Handa niyang i-restore yung mga bagay na yun. Kasi gusto niyang makapiling ang Panginoon. Gusto niyang maging Kristiyano, gusto niyang Kaya sa hapon na ito, yung tiyak na mga baitang sa pagiging Kristiyano, una, pagsisisi, ikalawa, pagtalikod sa kasalanan, at ikatlo, pakikipagmatuwiran. Sa susunod na linggo po nanay ay yung pananampalataya at ikalimang puntos ay pagpapatotoo. Yan po itatalakayin natin. Kaya sana wag ka magdadamo pag linggo ng hapon na. Dito lang tayo, magba-Bible study tayo. Para maituloy natin yung ating talakayan. Di ba? Okay po. Yun lang po sa hapon nito. Sa Diyos ang papuri, binabalik sa ating Kristo.